nakuha ng Pilipinas ang Jumbo Philippine Coast Guard Ship Grant mula sa Japan. Noong unang panahon, sa gitna ng karagatang Pasipiko, mayroong isang bansa ng mga isla na kilala sa kanilang makulay na kultura, mainit na mabuting pakikitungo, at nakamamanghang natural na kagandahan ng Pilipinas. Ang arkipelago na ito ay palaging malapit na konektado sa dagat, umaasa dito para sa kabuhayan, kalakalan, at paglalakbay. Gayunpaman, nitong mga nakaraang taon, maraming hamon ang hinarap ng Philippine Coast Guard, PCG, sa pangangalaga sa kanilang mga hangganang pandagat at pagtiyak sa kaligtasan ng kanilang mga katubigan. Hindi nila alam na malapit nang lumabas ang isang tanglaw ng pag-asa mula sa Land of the Rising Sun. Nagsimula ang lahat sa isang maliwanag na umaga sa Maynila, ang mataong kabisera ng Pilipinas. Ang araw ay nagbigay ng ginintuang sinag nito sa lungsod, na hudyat ng pagsisimula ng isang bagong araw na puno ng mga posibilidad. Habang nagtitipon ang mga opisyal ng gobyerno para sa isang espesyal na seremonya sa punong tanggapan ng PCG, napuno ang hangin ng pananabik at pag-asa. Ang mga alingawngaw ay umiikot tungkol sa isang makabuluhang grant mula sa Japan, ngunit ang mga detalye ay natatakpan ng lihim hanggang ngayon. Kabilang sa mga dignitaryo na dumalo ay sina Admiral Ramos, ang pinuno ng Philippine Coast Guard, at Ambasador Takashi mula sa Embahada ng Japan. Isang entablado na pinalamutyan ng mga watawat ng magkabilang bansa ang nakatayo sa harapan, na sumisimbolo sa matibay na ugnayan ng Pilipinas at Japan. Sa pagsisimula ng seremonya, umakyat si Admiral Ramos sa podium upang humarap sa mga tao. Umalakpak ang kanyang boses sa pagmamalaki at determinasyon, habang nagsasalita siya tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng PCG sa pagpapatrolya sa malawak na teritoryong pandagat. Ang iligal na pangingisda, smuggling, at mga alitan sa teritoryo ay palaging mga banta na nangangailangan ng mga modernong solusyon. Ang aming pangako sa pangangalaga sa aming mga dagat ay hindi natitinag, deklara ni Admiral Ramos. Ang kanyang mga salita ay umaalingawngaw sa damdamin ng bawat opisyal ng PCG na naroroon. Ngayon ay minarkahan ang isang bagong kabanata sa ating maritime endeavors. Salamat sa kabutihang loob at pagkakaibigan ng ating mga iginagalang na kasosyo mula sa Japan. Humakbang si Ambasador Takashi, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng katapatan at mabuting kalooban. Binanggit niya ang paghanga ng Japan sa mayamang maritime heritage ng Pilipinas, at ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagtiyak ng maritime security at kaligtasan. Sa diwa ng pagkakaibigan at pagtutulungan, ikinararangal ng Japan na magbigay ng isang espesyal na gawad sa Philippine Coast Guard, anunsyo ni Ambasador Takashi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki. Nagpalakpakan ang mga manonood nang maghiwalay ang mga kurtina, na nagpapakita ng napakagandang tanawin, isang makabagong Jumbo Philippine Coast Guard ship, na kumikinang sa sikat ng araw. Ang barko, isang regalo mula sa Japan, ay isang simbolo ng advanced na teknolohiya, na idinisenyo upang matugunan ang mga modernong hamon sa maritime ng epektibo. Nagpalitan ng mga formal na dokumento, sina Admiral Ramos at Ambasador Takashi, na tinatakan ang partnership sa pagitan ng kanilang mga bansa sa larangan ng maritime security. Ang mga tao ay nagmasid sa pagkamangha, habang ang mga tauhan ng PCG, na nakasuot ng kanilang malulutong na uniforme, ay sabay-sabay na nagmamartsa patungo sa kanilang bagong sasakyang dagat, ang pagmamalaki ng Armada ng Pilipinas. Ang barko ay bininyagan na bayanihan, isang pagtango sa tradisyong Pilipino ng pagkakaisa at pagtutulungan ng komunidad. Ang makinis na disenyo nito at mga advanced na kakayahan ay nagpakita ng pangako ng Japan na suportahan ang Pilipinas sa pagpapahusay ng mga kakayahan nito sa dagat. Sa mga sumunod na linggo, sumailalim ang bayanihan sa masinsinang pagsasanay sa mga tauhan nito. Ang mga opisyal ng PCG ay namangha sa makabagong teknolohiya ng barko, kabilang ang mga radar system, kagamitan sa komunikasyon, at isang helipad para sa aerial surveillance. Sa kahangahangang bilis at tibay nito, maaaring magpatrolya ang bayanihan sa malayong distansya, at mabilis na tumugon sa mga emerhensya. Sa paglalayag ng bayanihan sa kanyang unang paglalayag, isang pakiramdam ng pagmamalaki,
at optimismo ang bumalot sa buong bansa. Ikinatuwa ng sambayanang Pilipino ang bagong karagdagan sa fleet ng PCG bilang simbolo ng pag-unlad at lakas. Panatag ang loob ng mga mangingisda dahil alam nilang mas mahusay ang Coast Guard para labanan ang mga ilegal na aktibidad ng pangingisda na nagbabanta sa marine ecosystem. Ang epekto ng bayanihan ay lumampas sa mga hangganan ng bansa. Lumahok ito sa magkasanib na mga patrol at pagsasanay kasama ang mga kalapit na bansa na nagtaguyod ng kooperasyong panrehiyon sa seguridad sa dagat. Ang kilos ng mabuting kalooban ng Japan ay nagpalakas hindi lamang sa bilateral na ugnayan, kundi pati na rin sa katatagan at kaunlaran ng rehiyon. Isang araw, habang nagpapatrolya malapit sa pinagtatalunang karagatan ng South China Sea, nakatanggap ang bayanihan ng distress call mula sa isang barkong pangingisda na nahuli sa bagyo. Walang pag-aalinlangan, kumilos ang PCG, nag-deploy ng mga rescue team, at nakipag-ugnayan sa iba pang maritime units. Sa gitna ng rumaragasang alon at umaalingaw-ngaw na hangin, nagsagawa ng mapangahas na rescue operation ang mga tripulante ng bayanihan, na nagligtas sa mga stranded na mangingisda, at naihatid silang ligtas sa sakayan. Ang mga nagpapasalamat na mangingisda, mula sa iba't ibang bansa, ay nasaksihan mismo ang profesionalismo, at pakikipagkaibigan ng Philippine Coast Guard. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa kabayanihang pagliligtas, na umani ng mga papuri mula sa mga internasyonal na organisasyong maritime, at mga pinuno ng mundo. Ang bayanihan ay naging simbolo ng pag-asa, at pagtutulungan sa panahon ng krisis, na lumalampas sa mga pagkakaiba sa politika, at nagtaguyod ng mabuting kalooban sa mga bansa. Bumalik sa Maynila, si Admiral Ramos ay buong pagmamalaking nakatayo sa deck ng bayanihan, na tinatanaw ang tahimik na dagat sa paglubog ng araw. Siya ay nagmuni-muni sa paglalakbay na humantong sa sandaling ito ang mga hamon na kinaharap, ang mga alyansa na nabuo, at ang dinatitinag na diwa ng paglilingkod na nagbigay kahulugan sa Philippine Coast Guard. Kami ay mga tagapag-alaga ng dagat, ipinagkatiwala ang kaligtasan, at kagalingan ng lahat ng naglalayag sa mga tubig na ito, isip ni Admiral Ramos. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa abot tanaw kung saan lumubog ang araw sa ilalim ng mga alon. Sa pagpapatuloy ng pagpapatrolya ng bayanihan, isang bagong kabanata ang nabuksan sa kasaysayan ng dagat ng Pilipinas, isang kabanata na tinukoy ng pagkakaibigan, pagtutulungan, at ang magkakasamang hangarin ng isang mas ligtas na kapaligirang pandagat para sa mga susunod na henerasyon. At sa puso ng lahat ng nakasaksi sa paglalakbay nito, kinatawan ng bayanihan ang diwa ng pagkakaisa, at katatagan na nagbuklod sa mga bansa sa mga karagatan ng hamon at pagkakataon.